18 ex-soldiers to post bail as Baligod hits DOJ over filing of cyber libel raps. Patong-patong na kaso po. At ang sabi sa latest na balita, yung 16 daw nakapag-post na ayon sa kanilang orihinal na pahayag, ang kabuang halaga daw ng cash na dinala at inihatid sa loob ng 3 taon mula September 2022 gamit ang mga maleta ay umabot sa 800. Hunyo 2026 mga kababayan, biglang nagpatawag ng press conference itong si Atty. Libito Baligod sa opisina po ni Robin Padilla. Naalala niyo yon? Sinabayan yung Blue Ribbon hearing sila. O hindi mapagkakatiwalaan dahil sila mismo ay nahaharap mga kababayan sa mga kasong kriminal dahil po sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung latest mga kababayan sa 18 mga ex-marines, mga maleta boys. Sabi dito sa report ng abogado.com.ph, 18 ex-soldiers to post bail as Baligod hits DOJ over filing of cyber libel raps. Patong-patong na kaso po. At ang sabi sa latest na balita, yung 16 daw nakapag-post na ng piyansa. So, yung tanong, sino yung sponsor? Sino nag-sponsor po para makapag-post na bail itong mga sangkot dito sa issue ng Maleta Boys na pinailan po ng cyber libel, patong-patong na cyber libel. So, bistado na sila mga kababayan. Ang malalaking butas at kasinungalingan po ditong mga Maleta Boys. At saka siyempre, yung mga handler nila, si Atty. Baligod. So, kahit anong ikot mga kababayan ng kwento at ng kanyang mga ginamit na mga kargadores sa media, ang kanilang inconsistencies mga kababayan, ang pinakamatinding patunay ng kanilang mga seryosong akusasyon ay wala pong legal na bearing, salat sa facts at purong paninira lamang. Una, yung money supply flow, napaka-imposible. Yung 805 billion na sinasabi na dinistribute, ayon sa kanilang orihinal na pahayag, ang kabuang halaga daw ng cash na dinala at inihatid sa loob ng 3 taon mula September 2022 gamit ang mga maleta ay umabot sa 805 billion pesos hanggang 850 billion. Ganon kalaki. Ngayon, kung analyze natin, ano yung katotohanan sa pera ng Pilipinas? Yung currency circulation. Ayon sa opisyal na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kabuuang pisikal na perang papel at barya, notes and coins na umiikot sa buong ekonomiya ng Pilipinas mula sa bulsa ng mga tao, alkansya, cash registers hanggang sa mga vaults ng lahat ng bangko ay naglalaro lamang mga kababayan sa humigit kumulang 1.2 trilyon hanggang 1.5 trillion peso. Ngayon ang tanong, bakit imposible po itong amount na sabi dineliver nila? Kung totoo ang salaysay nitong 18 mga ex-marines, nangangahulugan ito mga kababayan na mahigit kalahati, 50% to 65% ng lahat ng pisikal na perang papel sa buong Pilipinas ay hinugot sa circulation at nilagay lang sa kanilang mga maleta. Yan yung sinasabi po, kinumpute ito mga kababayan ng mga experts. Kahit po si Ping Lacson, kaya hindi po pinatulan ito ni Ping Lacson. Napaka-imposible niya. Kung nagawi ito, nagkaroon na sana ng malawakang pagkatuyot ng pera, cash shortage sa mga ATMs ng mga bangko sa buong bansa, nagigising sa buong sistema ng pananalapi. Tama po? So, mas malaki sa budget ng flood control ang sinasabing amount. Sinabi ng grupo ng bilyon-bilyong cash ay galing sa mga kickbacks sa flood control project sa ilalim ng House Appropriations Committee. Gayunman, ang kabuuang taonang pambansang budget para sa flood control ay hindi umabot sa 805 billion peso. So, paano nangyari yun? So, imposibleng mas malaki pa ang nakuhang kickback kaysa po sa kabuuang aktual na pundo na nilaan ng gobyerno para sa mga projects
Ngayon, may dagdag bawas pa sa mga testimony, dagdag bawas at pagbawi ng mga testimonies nito, Maleta Boys. Kaya talagang hindi ka panipaniwala, mga kababayan. So, ang orong sulong at pagbawi ng mga orihinal na sinumpaang salaysay, mga kababayan, ang isa sa pinakamalaking patunay na hindi matibay ang kanilang listahan po. Halimbawa, ang pagbawi kay Senator Loren Legarda. Sa kanilang unang joint affidavit, tahas ang sinabi ng dalawang dating bodyguard na nag-deliver daw sila ng mga maleta ng pera mula kay Representative Saldico diretso sa tirahan ni Loren, sa bahay ni Loren. Subalit, noong Hunyo 2026, mga kababayan, biglang nagpatawag ng press conference itong si Atty. Libito Balicod sa opisina po ni Robin Padilla. Naalala niyo yon? Sinabayan yung Blue Ribbon hearing ng grupo ni Erwin Tulfo upang sabihin na nagkamali sila daw. So ang sitwasyon kay Senator Mark Villar ay isa pang mabigat na halimbawa. Sa magkaiwalay na bersyon ng dokumento, pinanindigan ni Baligod na nag-atid sila ng 7 maletang cash sa bahay naman po ni Mark Villar noong 2022. Gayon naman, inamin mismo ng mga testigo na hindi nila personal na nakita si Senator Villar nang iabot ang pera. Pinasok lang ito nang walang anumang lagda o resibo. Bago dito, napansin ng mga mambabatas na sa ilang kopya, mga kababayan, ng kanilang dokumento, sadya tinatanggal o binabawas ang mga pangalan ni Villar depende sa takbo ng sitwasyon na nagpapakita ng manipulasyon po o dagdag bawas. Dati ang alam natin na dagdag bawas sa eleksyon. Ngayon pati sa testimonya may dagdag bawas sa kwento. Malinaw na pambubudol po. Ngayon dito tayo sa biglaang pagsulpot ng mga pangalan, mga kababayan. Question ni Palawan Representative Jose Alvarez at Lanao del Sur Representative C. Alonto Adjong ang mekanismo, mga kababayan, ng affidavit dahil sa biglaang pagkakasama ng kanilang mga pangalan sa listahan. Ipinakita sa kanilang mga kontra affidavit na kailanman ay hindi nila nakilala o nakita ang sino man po sa 18 mga individual na to na nagpapatunay na ang paglista sa mga mababatas ay tila nandun sa shotgun approach na walang sapat na background check. Ngayon, dito tayo sa mga butas sa testimonya laban naman po kay Martin Romualdez. Ang sabi, si dati Speaker Martin Romualdez, ang isa sa mga pangunahing target ng grupo. Pinaratangan, mga kababayan, siya na nagkamal ng halos 56 billion pesos. Matindi. Ngunit puro puno ng butas, mga kababayan. Ang serye ng testimonya laban po sa kanya. Now, ibigay natin yung ilan sa mga halimbawa. Yung imposible po na dami ng suitcases, yung maleta. Ang pisikal na volume at bigat ng mga maleta ay napakalaki. Tumitimbang ng libo-libong tonelada ito at nangangailangan ng serye ng cargo vehicles. So nabigo ang mga testigo na magbigay ng kahit anong plaka ng sasakyan, CCTV footage o logbook ng gwardiya mula sa subdivision para po patunayan ang kanilang kwento. You see? So ang paggamit sa discredited witnesses, maring binatikos ng kampo ni Romualdez, ang Office of the Ombudsman sa patuloy na pag-entertain dito sa 18 mga Maleta Boys. Ipinonto ng mambabatas na ang mga testigong ito ay opisyal ng deklarad ng Department of Justice bilang discredited sila o hindi mapagkakatiwalaan dahil sila mismo ay nahaharap, mga kababayan, sa mga kasong kriminal dahil po sa kanilang pagsisinungaling, perjury at sa cyber libel. Batay sa prinsipyo, mga kababayan, ng batas, yung lagi nating naririnig sa mga legal experts, falsus in uno, falsus in omnibus. Kapag nagsinungaling ang saksi sa isang bahagi, maaari nang ibasura ang buong testimony nito. Ngayon, dito tayo sa mga butas, sa location, saka imposible po yung mga timeline. Ang halimbawa, yung sa Forbes Park residence ni DA Secretary Tio Laurel, kaya nag-file din ng kaso
cyberland laban dito sa mga malita boy si Laurel. Sa kanilang joint affidavit mga kababayan, hayagang sinabi ng mga testigong ito na lingguhan silang nagatid ng maleta ng pera po sa bahay ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Forbes Park, Makati daw. So ano ang malaking butas dito? Pinatunayan ng mga opisyal na dokumento mga kababayan na hindi po nakatira doon si Laurel simula pa noong 2018. You see? So imposibleng doon nila iniabot ang pera sa mga sumunod na taon, 2022 hanggang 2025. Tama po? Then doon naman po sa bahay sa Ilocos Norte, idiniin sa testimonya na nagatid daw sila ng pera sa isang bahay sa Ilocos Norte na pagmamay-ari umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So nabigo mga kababayan sa testimonya na magbigay ng eksaktong petsa sa oras at serye ng mga plaka ng sasakyan na magpapatunay sa napakalayong biyahe, bit-bit ang bilyon-bilyon na cash. Tapos palipat-lipat ng venues na binabanggit mga kababayan. Ipinunto po ni Manila Representative Joel Chua na napansin ng mga mambabatas na tuwing nagsasalita ang mga testigo sa media po, higit papriskon po, nagbabago ang mga lokasyon kung saan nila umano iniabot ang maleta ng pera dito sa mga kongresista. So ang ganito po mga kababayan na pabago-bago na detalye. Indikasyon po siya ng isang gawa-gawang kwento o scripted narrative. Ngayon, nandun pa yung isa pang kwento na sinasabi, bayad itong mga witnesses, listado ng intelligence ng NBI. Ayon sa opisyal na pahayag mismo ng NBI Director na si Matibag, lumalabas sa kanilang pauna mga kababayan na investigasyon ng isang kamag-anak ng isa sa mga testigo ang nagbunyag na binayaran umano ng tig 5 milyong pesos ang bawat miyembro ng grupo upang dumantad at sirain ang pangalan ng dating inaakusa na tumanggap ng maleta. So ang anggulong suhol o bayaran na ito ay nagpapakita ng matinding butas sa katapatan at saka sa motibo po. Then yung controversial na 2 million pesos na ICC bribery allegation. Pati yung inakusa, yung ICC tumanggap daw ng bribe sa pamamagitan po ni Trillanes. Ang akusasyon kay Trillanes isinampa ng grupo sa kanyang salaysay na nag-abot umano sila ng $2 million pala, hindi pesos, $2 million na pondo kay dating Senator Antonio Trillanes na gagamitin para tustusan daw ang hotel, pagkain, transportation ng mga investigador ng ICC noong December 2023. Ngayon, ano yung butas ng kwentong ito? Ang ICC ay isa pong seryosong international institution siya na may sariling pondo at mahigpit na protocols sa kanilang mga investigasyon. Talagang gusto lang isangkot din yung ICC para sirain yung reputasyon sa mata ng ating mga mamamayan. Wala na ipakitang kahit isang check voucher, hotel booking under Trillanes' name, mga kababayan, o flight manifest ng ICC officials ang grupo para patunayan na pumasok po sa bansa itong mga investigador sa pitsang binanggit po nila. So mariing tinatwa ito ni Trillanes at nagbanta ng legal na aksyon laban po sa kanila. So yan mga kababayan, at dito natin makikita ang kainaang legal ng mga mismong dokumento at pag-iwas sa investigasyon nitong mga grupong ito. Diniklara bilang hearsay ng Ombudsman noong July 30, 2026. Opisyal na binasura ng Office of the Ombudsman ang original na joint affidavit po ng grupo. Diniklara ng korte at ng ombudsman na ang testimonya ay pawang hearsay at walang prosecutorial value mga kababayan dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Then kakulangan din ng pisikal na dokumento. Direktang inamin ni Atty. Baligod mismo sa media na walang kahit isang pirasong dokumento, resibo
ubang trail, ang hawak itong mga ex-marines na sinasabi niya. So, nandyan din ang kainaan ng joint affidavit. Isang sulong joint affidavit lamang ang unang isinumiti ng grupo noong Pebrero 2026. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinapahina nito ang credibility ng kanilang akusasyon. Kaya ipinag-utos na magsumite ng 18 individual at hiwa-hiwalay na mga affidavits dapat upang makita ang kakaibang perspektibo ng bawat isa. Ngayon, nakita natin ang pag-iwas sa opisyal na mga pagdinig nitong mga grupong ito. Noong June 2026, formal silang ipinatawag ni Senate Tablo Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo upang humarap at ipaliwanag ang kanilang mga salaysay. At alam ninyo, kasi nakita natin lahat, halip na humarap sa committee upang masalang mga kababayan sa cross-examination. Itong ng mga senador, pinili ni Baligod at ng mga ex-marines na mag-skip sa hearing at magdaos lamang ng sarili nilang press conference doon mismo sa opisina ni Robin Padilla. So nakita ninyo yung sistema nila, malinaw na pambubudol. Ang pag-iwas na masuri ng mga eksperto ang kanilang mga testimony ay nagpapakita ng takot na mabisto ang butas ng kanilang mga kwento sa ilalim ng sumpa. So sa ilalim ng umiiral na mga panuntunan sa batas, mga kababayan, ang isang kaso ay hindi kailanman itinatayo sa ibabaw ng chismis. Walang ganon, haka-haka at saka sa mga pabago-bagong salaysay. So ang ginawang hakbang ni Atty. Baligod at ng kanyang mga 18 kargador o maleta boys ay isang malinaw na paglapastangan sa legal na proseso at tahasang manipulasyon sa opinyon ng publiko po. So ang pangunahing prinsipyo ng ebidensya ay madaling bumasag sa kanyang credibility bilang opisyal ng korte. He who alleges must prove, di ba? So sa kabila nito, pinili ng kanilang kampo na maglunsad ng isang maruming laro sa media po. Sa halip na magpresenta ng matibay na kaso, sige lang ang papreskon. So lubhang kaduda-duda, mga kababayan, yung integridad ng isang abogadong nagpapadala ng mga saksing na patunayang discredited po, bayaran at naarap sa mga kasong kriminal dahil po sa pagsisinungaling. So ang kanilang shotgun approach, mga kababayan, na nagbabato ng mga random na pangalan ng mambabatas nang walang kahit isang pirasong resibo o bank trail ay hindi pag-aanap ng katarungan, kundi isang political na demolition job, mga kababayan. So sa huli, ang formal na pagbasura, mga kababayan, ng Office of the Ombudsman noong July 30, 2026, ang pinal na silyo ng lahat ng ingay na nilabas ni Atty. Baligod at ang kanyang mga saksi ay pawang mga kasinungalingan lamang at walang kwentang hearsay. Tama po? So, ang katotohanan, mga kababayan, hindi kayang buhatin ng maleta. Maleta ng kasinungalingan. Ibasura ang bayarang testimonya ng 18 kargador at saka po ni Atty. Baligod. Iyan ang dapat na mangyari, mga kababayan. Huwag nating hayaan na paglaruan ng ating hustisya nitong mga taong ito. Max Swimming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas.
Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.